natin. So, inaasahan namin yung cooperation niyo, suggestions, and any comments para ma-avoid natin yung pagko-question sa magiging laman ng paper. Kaya sinusubukan ng mga head committees naming lahat na maisama kayo sa pagpaplano para wala tayong magiging problema. Ang lahat ng gusto niyong maitanong o ano man 'yan, sana ay may lahat na dito. At kung meron man sa future na may tatanong, alam niyo na kung sino ang mga lalapitan. So, sa first part ng ating meeting, good afternoon sa inyong lahat. Sa first sure po. Sige po. Ayan. So, sa first part ng ating meeting, pag-uusapan natin ang pagbabago sa structure ng ating committees. Although hindi ako nakapag-prepare ng papakita sa inyo, um, for sure aware naman kayo internally kung may mga nagbabago. Sa writing committee, nagkaroon ng malaking pagbabago dahil nga sa pinakitang example ni Prof. Ninya last time sa isang template ng LEMP na kailangan nating ipasa ay nakita naman natin doon na hindi naman siya gano'n kabigat yung gagawin sa loob ng paper. Kaya minarapat na magbawas ng writing committee mula sa 13, ngayon ay sila ay nasa 7 na lamang. Kabilang dito ang ating mga iregs, and kung napapansin niyo meron tayong isang irregular dito, magandang hapon po. Ayan, part sila ng writing committee. And nadagdagan naman, siyempre yung mga binawas ay inilagay doon sa iba pang, committees na meron tayo. Merong 2 na naidagdag sa proofreading, 2 sa layout. Habang ang 4 naman na natitira, kasama ko, ay minabuting gawin na lang yung collaborative course plan. Aware naman kayo dun na prinesent. Ayan, feeling ko nawawala ako. Ayan, aware naman kayo na prinesent yun namin nung nakaraan, and may mga babaguhin at idadagdag pa doon. Kaya ayan, yung mga natitira sa writing committee na hindi na mailalagay pa sa iba dahil sosobra at, baka wala nang magawa pa yung iba na yun, ay nilagay na lang sa collaborative course plan. Sila na lang ang bahalang mag-edit at maging moderator nun. Habang ang research committee naman ay sabihan niyo ako kung, nawawala-wala ako, okey? Mag-chat na lang kayo sa GC kasi hindi ko alam if ayan, salamat. So ayan, yung research committee dahil sila naman talaga ang presenters natin sa end nitong paper, ay hindi na sila patutulungin pa sa paggawa ng mismong paper dahil sila na yung bahala dun sa pag-present nga nitong gagawin nating, final output. Pero kung kinakailangan ng another or dagdag manpower para sa ibang komite ay maaari naman silang lapitan. Ayun, so ayun lang naman ang mga pagbabago. At kung hindi niyo pa kilala yung mga head committees, meron tayo sa writing committee, si Giselle, na maaari niyong lapitan sa inyong mga magiging suggestion pa in the future. Tapos si Shai, para naman sa layout, ipapakita naman siguro sa inyo yung mga magiging outputs or mga drafts, ganyan. So meron kayong choice para magbigay ng suggestion and comments na tingin niyo mas mapapabuti dun sa ginagawa natin. And si Althea naman, para naman sa proofreading committee, ayan. So ibibigay ko na yung floor kay Giselle bilang head committee na siyang magle-lead sa'tin sa brainstorming. Salamat. So, yun, hello po. Naririnig po ba? Hello po. Yan. Thank you po. So,
Yun nga, as sinabi ni stated by sa ating press, ayun, magpaplano tayo or magbubuo tayo ng concept kung paano natin gagawin yung LEMP natin. So, sa amin, sa writing committee, wala pa kaming masyadong plano na kalatag kung paano siya gagawin. So, ngayon, hingi kami sa inyo ng suggestion or mga naisip niyong plano kung anong gagawin natin. So, nakita nyo rin doon sa last example ni Prof or yung natatandaan nyo, ang ginawa ng ibang section is gumagawa sila ng simulation. Uh, Parang simulation lang or yung plano nila kung paano nila gagawin yon. So, meaning, hindi talaga natin siya gagawin. Nagigets po. So, yun. Ano pa ba? Tapos, uh, yung sa recap lang, no, dun sa example ni Prof na ginawa, dun sa wait po. Ayan. So, nag-log yata si Giselle or naano yung internet niya. Pero gets niya naman yung point, 'di ba? Ayan, ang tinutukoy niya na meron ngang sa example, may simulation na ginawa yung ibang, section na pinakita sa template. And ayun, usually mga seminars, ganyan, talks about management plan. Ayan, wait lang daw, sabi niya. And so, ngayon bibigyan na lang namin siguro kayo ng time habang wala pa siya, mag-isip ng other concept bukod siguro sa seminar para meron naman tayong ibang atake sa pag-ano ng LEMP. Ayan, ayan na siya. Hello po ulit. Naririnig po ba? Okay na po ba? So, sorry po. Oh my God. All clear na ba ako? Hindi na siya lag or choppy man? Kasi,
Ayan, nawala na naman si Giselle. Anyways, siguro ang gawin muna natin ngayon, if meron kayong naiisip na type of activity na maaari nating gawin or like gawan natin ng plan, puwede kayong mag-suggest ngayon. Like super general thing like kung talk or anything ganyan, discussion. Puwede kayong maglapag ngayon sa in-call messages para we know where to start. Ayan. Ano tungkol lang naman 'to sa management plan. So, in how paano ba? Paano ba natin like mai-she-share yung sa iba ang different management plan, parang mga gano'ng bagay lang. Nakita niyo naman sa example, gusto niyo ba ipakita ulit yung example? About, usually talaga seminars lang, eh. So sige, wait lang, I'll go through my ano lang, file. Giselle? Hello po ulit. Okay na po ba? So sorry po sa inconvenience, OMG. Ang laptop ko po hindi nakikisama sa akin today. Thank you po. So yun nga, as sinasabi ko kanina, ipe-present ko yung mga example and si Press na lang yung magpe-present kasi hindi talaga nagpa-function yung laptop ko today. And yun, para makapag-recap tayo kung ano yung gagawin natin. So yun, wait na lang po tayo kay Press yung sa example. Itong example ba? Sige, okay na yan kahit anong example lang naman. Okay. Sige. Yan po. So, as you can see po, may nakikita po tayong example. So, ganyan talaga yung gagawin natin. Para siyang um, event na gagawin natin para magawa natin yung management plan ng classroom natin. So, parang, so yun nga, gagawa tayo ng event. And dyan, dito, ang ginawa nila dyan is, dito, nagpa-exhibit sila sa sa certain topic. Like, ang topic nila dito ay about sa inclusivity ata dyan, sa paper nila dyan. And then, nagpus- parang nag-isip lang sila ng topic or mga ano yung kakailanganin ng learning nila and paano sila
paano nila matututunan or paano nila makakapag-plan out sa classroom nila. Ganun. So, ganun din yung gagawin natin. And then, do sa na-brainstorm ko na na mga event, um, pwede tayong kumuha doon ng mga ideas kung paano natin siya gagawin. For example, yung pinaka-basic na pwede natin gawin is, yung na-research ko is outreach program about a certain topic. Pero ang una natin pag-usapan ngayon is about saan yung ating paper. Ano yung main goal ng paper natin. So, yun po guys. Ano po yung mga naisip nyong gusto natin gawin or ano yung gusto natin i-point out sa paper natin. Baka po may suggestion kayo ngayon. Baka po may naisip kayo, ganun. So, open na po yung suggestion natin. And by later on po, by parts natin siya pag-uusapan. So yun again po ulit, simulation lang po, ibig sabihin hindi talaga natin siya gagawin. So sa mga ideas nyo, pwede tayong magpaka-idealistic dito kasi hindi naman talaga natin siya gagawin. Yun. So yung mga na-research ko, pwede siyang outreach program, isa yon. Next is teaching demonstration about sa certain topic natin or video documentation or blog. And then LEM storyboard or comic strip. And then last, yung para siyang TED Talk, ganun. Yung sa example din kasi dyan, gumawa sila ng website kung paano, website na nakakatulong para sa mga teacher kung paano i-integrate or paano pa i-emphasize yung mga tinuturo nila sa mga student, kung paano siya mas nakakatulong. Ganun. Dun sa question ni Angel, so yun yung natin, pinakang yun yung kailangan nating pag-isipan ngayon. Kung ano talaga yung gusto nating gawin. Kasi doon tayo kukuha ng title natin, anong gagawin natin doon. So ano ba, baka may naisip kayong ideas na ano yung, pwede ba natin siyang i-connect bilang math major tayo? Dapat ba connected siya sa majorship natin? Ganun. Yeah.
So ayan, wait lang, naririnig ba ako? Ayun, thank you. Sige, since meron tayong naging activity nung Monday, and then may mga nakita kayo, naglagay kayo ng mga inappropriate, classroom management strategies and blah blah choo choo. From there, merong lack sa pag tawag nito, pag-acknowledge sa inclusivity sa loob ng isang classroom or di kaya nalilimit ang mga creativity ng isang students sa ganyan. And may mga binigay kayong, um, based dun sa mga nilagay niyong inappropriate classroom management strategies. Puwede tayong kumuha dun ng main objectives natin as to ano yung gusto nating ma-solve. Anong gusto natin na ay sorry, choppy ba ako guys? Hello? Mic test po. Mic test? Internet test po. Ayan. So, I hope everyone is listening. Ayan, so ulitin ko yung sinabi ko 'no. Last Monday, nagkaroon tayo ng reflection. Ano ba ang mga inappropriate classroom management strategies? Siguro ang hinihingi kasi natin dito, ano bang objective ng magiging event? So, maghahanap tayo ng isang problema or weaknesses na ginagamit sa pag-manage ng isang classroom. Halimbawa, eto is yung lack ng pag-acknowledge sa inclusivity inside the classroom. Hindi nabibigyang, enough or ng needs ang isang taong may kailangan ng mas effort na needs. Kumbaga nagkaroon lang ng equality sa loob ng classroom na hindi naman dapat since meron nga tayong isang student or meron tayong classmate na nangangailangan ng special needs. So, anong maaari nating maging way para ma-solve yung gano'ng type of management skills. Kaya tayo bumubuo ng management plan. And siguro this time, kailangan natin maging idealistic since hindi naman natin ito para gawin talaga in a physical um, venue, ganyan. Hindi na siya kailangan mangyari. Pero tayo sa sarili natin, ano ba yung pinaka-ideal na plano para mag-solve ng isang um, problema sa loob ng classroom o sa pagma-manage ng classroom, ganyan. Ayan, kung connected sa math, financial literacy, puwede puwede naman marami tayong activities na makukuha from financial literacy. Bukod sa oo, tama naman. Any anything, ano pang mga puwede? Hindi naman requirement na may connection dun sa hindi naman required na may connection sa major. Puwede namang other, um, paano ba, ibang atake, ganyan. As long as meron. Baka sige, 'wag muna tayo sa mismong event, siguro. Maghanap muna tayo ng objectives. Kayo, sa sarili niyo, ano ba ang mga nakikita niyong, problems inside sa loob ng classroom kung paano nama-manage, ganyan? Anong mga dapat i-improve? Ano dapat na mai-showcase?
mga ano nila, learning themes. Ayan, puwede dito iikot ang isang, event. Ito yung mga maaaring pagkuhaan natin ng purpose, socio-emotional, ganyan, social relation, integrity, fostering talents, inclusive education, holistic and lifelong learning. Sige, mula diyan, may mga naiisip ba kayo na mga ano, topics, ganyan? Kahit general lang, katulad nung sinabi ni Angel, financial literacy, general siya. Marami pa tayong puwedeng, gawing tawag dito, marami pa tayong pag-uugatan dun, maraming puwedeng i-topic under financial literacy, ganun lang. Sa inclusive, sa fostering talents, ano ba yung maaari nating gawing activity or ano bang puwedeng maging purpose, anong puwedeng maging topics? Kailangan lang talaga natin ngayon guys ng foundation. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong meeting. Kailangan natin magkaroon ng foundation para masimulan na yung mismong paper. Kasi kung wala tayong maire-release na anything, information ngayong araw, baka ano, may iba na lang na paraan kami. Pero gusto talaga namin marinig yung suggestions niyo. Sige, hanap tayo ng iba pa. Sa objectives, sa outcomes, ayan. Acquire relationship among the school, home, stakeholders, and the community. Understand, promote, build, and manage a safe and inclusive learning environment. Hindi lang naman kailangan na iisang learning teams. Kaya nga marami yung nakalagay dun. Pwede niyong masamahin ng lahat ng yun para magkaroon tayo ng iisang purpose. Ayan, sa objectives. This exhibit aims to promote the value of a safe learning environment where everyone's strengths and weaknesses are acknowledged, apprehended, and appreciated by showing a byproduct of a collective effort and utilization of individual strengths and talents backed up by essential knowledge gained through experiential learning. Any purpose. Yes, Shai. Siguro ano na lang din, based on my observation and yung common na premise, lalo na in terms of mathematics, when we're talking about mathematics, is yung ano parang marami sa estudyante na sa math is hindi masyadong maalam, ganyan, or mabagal, or hindi masyadong makasabay. And nag-uugat din siya sa learning management kung paano ina-execute ng isang guro yung learning management. So, from there, pwede tayong mag-isip ng program na pwedeng makasolusyon doon, like yung presentation ng instructional materials na mas magiging interesting or mas magkakaroon ng engagement sa students para mas maging comfortable sila matuto, ganun. Ayan, thank you. Good suggestion. Lalo na talaga na major natin yung math and siguro na may mga personal experience kayo na siyempre hindi naman lahat nakakasabay sa isang pagtuturo. So, puwede natin maging purpose is ayan, exhibit ulit ng different type of, paano ba, strategies paano matututo sa math. 'Di ba may mga binigay sa'tin sa EFM, puwede natin gamitin yun. Ayan, anything, any suggestion. Okey, approve sa'kin yung suggestion. Yes, Giselle? Hello po. Siguro yung iba sa inyo nahihirapan kung ano bang idea yung gagawin natin kasi masyado siyang broad. Siguro mag-isip sa isang classroom muna, anong sa tingin nyo or ano yung mga na-experience nyong problem na sa tingin nyo solvable naman. So,
from there, ano sa tingin niyo yung magandang solusyon na gawin natin para masolusyonan yung problem na yun? Parang doon tayo magsisimula sa certain problem na yun na ano yung gagawin natin solusyon. For example, may naisip ako, um, sa bilang math major, kailangan ng um, may foundation ka na study habits. Kaso yung certain student is walang study habits. From there, for example, sa event natin, mag-isip tayo ng gagawin natin kung paano matutulungan yung certain student na yun. For example, ang magiging objective natin, first, una malaman ko ano yung learning styles and preferences niya, ganun. And also, ano yung mga um, foundation knowledge na kailangan niya gawin. So, pwede tayong magawa doon ng seminar, mga ganun, or mga event na makakatulong sa kanya, ganun. Para para may, ganun. Yun lang. So, magsimula lang tayo muna sa mga problems inside the classroom na sa tingin nyo is solvable na kaya natin magawa. Ganun. Yun lang. Ayun, nice tama, sige. Sige, ganito na lang. Maglapag kayo sa chat box ng personal na experience nyo kung saan nahihirapan kayo. Katulad ng sinabi nga na in learning math, ganyan. Kahit hindi sa math subjects. Maglapag lang kayo ng experiences kung saan nakaranas kayo ng hardships or paghihirap sa pagkatuto, ganyan. Ano yung mga rason na yun? Magulo ba? Ay, hindi ba maayos yung mga instructions? Mga ganong bagay. Anything. Pwede natin gawing source yung mga problema nyo para magawa na natin to. Charot. Ginamit yung mga problema. Kasi, sige na guys, please lang. Kahit personal experience, hindi kailangan na specific. Kahit phrase lang. Ganyan. Hindi ba effective? Ano ba mga bagay na hindi effective para sa'yo? Hindi na ba effective ang traditional teaching? Pwede tayo Okay, sige, nice. Floor is yours. Ayun, may suggest ako. Narinig. May audible. Hello. Narinig po. So, ayun, naano ko lang, nagpakap lang sa isip ko is yung mga, ah, parang anxiety siya sa pagsagot, sa pagsubok mo, or ano mo, nagtitry kang sumagot pero nahihiya kang magkamali, gano'n. Which is kind of solvable naman siya sa ibang paraan. Pero, ayun lang, parang, ano, nagiging ano siya, nagiging dahilan siya para magkaroon ka ng confusion lalo sa pagkatuto. Ayun, pwede rin yun. Pwedeng maging focus nun ay sa students. Pwedeng maging focus ng isang event or ng activity natin ay sa students. Paano ba? Anong mga paraan na pwedeng gawin para maiwasan ang mga ganitong anxiety? Pwedeng ayun ang maging focus ng event. Ayan, yan. Nagkakaroon na tayo ng konti-konti. Ayan, let me read the inbox. Cognitive overload, how we can handle this problem to make learning conducive. We can think of the teaching management to reduce the occurrence of this problem. Ayan. Anything pa? Ito pwede rin tong comment i-ally sa talks ulit, TED Talks, ganyan. Magbigay ng mga solutions. Paano ba maiiwasan ang mga ganito cognitive overload? Sino ba ang reason? Sino ba ang dapat na, ano ba ang mga dapat ayusin to avoid this problem?
'Di ba usually naman sa management, sa pag-aasikaso ng, classroom ito nangyayari. Kapag tuloy-tuloy lang yung lesson ganyan, parang hindi nagkakaroon ng, tawag dito, in between na activities. Parang tuloy-tuloy lang yung lessons, parang naaano na yung utak mo, sobrang loaded ganyan. Mahalaga ba na merong activities kada matatapos ang isang ganitong bagay para isang refresher, mga gano'n. Mga ganitong bagay ang mga sosolusyunan natin. I hope nag-list down yung mga committees 'no, sa writing, kahit sa writing com lang. Pero don't worry, ano naman 'to, recorded, so puwede mapanood pa ulit. Baka may gusto pa kayong i-share, guys? Bilang isang guro sa or pre-service teachers, ano sa tingin niyo yung mga maaaring maging problema? Siguro hindi naman talaga maiiwasan na magkaroon ng problema sa loob ng classroom. 'Di ba nga meron tayong before sa isang Prof Ed na kahit gaano pa natin iplano ang isang presentation, ang isang bagay, may mga bagay na, dadating na pipigil sa perfect na presentation, perfect na, lesson, ganyan. Paano maiiwasan yung mga gano'ng bagay? Paano masosolusyunan? Kailangan 'di ba may plan A tayo, may plan B tayo. Sa TTL, ang plano natin lagi is face to face yung isang presentation, pero usually nagkakaroon ng online. Dahil sa pag-ulan ganyan, anong mga solusyon? Yan puwede nating pag-usapan if we want to, um, we want to have an activity na naka-focus sa TED Talks, ganito, gano'n. Anything. Siguro kahit hindi problema, sige baka may naiisip na kayo na magandang purpose ng isang, activity. Puwede ba palista nung mga na-suggest kanina? Sinusulat ko siya, Jo. Yun sa ano. Sige. Ang ano ko kasi like para magkaroon na tayo ng finalization today sana. So far, ang mga nasa-suggest lang is yung kay Shai, and then yung kay Dave na Math Anxiety, and then yung kay Eliza na sa cognitive overload. So yun yung pinaka-main topic na pag-usapan natin. Or if hindi problems, or pwedeng existing na okay, na good naman, pero sa tingin nyo lang yung gusto nyo may i-improve na mga ganun. Pwede rin naman siya, pwede kahit anong teacher-centered or learner-centered. Yung kay Angel hindi mo sinama, yung sa financial literacy? Yeah. Sorry. Nakalimutan ko. So, yun. Ayan, so meron na tayong 4. Financial. Sorry, Angel. Nakalimutan ko. Ayun.
Sige. Paano ba 'to? Tingin ko okey naman na, para sa'kin yung mga suggestions. First, financial literacy. Second, yung kay Shai. May ano ka ba, may mga summarization ka ba ng mga ano? Sige, okay. Yung kay Angel first, yung financial literacy, kung paano, ang magiging main objective natin doon is to help students to manage their own monies. And then yung kay Shai, medyo choppy siya kanina sa akin, pero yung na-note ko sa kanya is exhibit siya about different strategies ng teachers on how to teach, if tama ako sa pagkakaintindi ko. And then yung kay Dave na math anxiety. So ang magiging objective natin doon, or um, mga objective is kung paano siya ma-lesson or kung paano siya masosolve natin. And then yung cognitive overload, um, basta yun nasa chat box on how we can handle this problem to make learning conducive. And then yung isa sa akin, yung idea kanina, study habits, kung paano natin, para siyang seminar, kung paano natin siya, uh, kung magkakaroon tayo ng foundation about study habits in learning math. So, yun lang po yung mga suggestion ngayong meeting, yung mga nalakag. Ayun, thank you. Ayan. Personally, for me, enough na yung mga nakuha nating ano, siguro mga objectives. And may mga naiisip na rin naman siguro silang event. Ikaw, any thoughts? Sa akin, pwede siyang tawag dito. Kasi itong mga problem na to is pwede siyang student-centered siya. So, pwede natin siyang i-combine sa isang paper, or hindi naman i-combine lahat. Parang, tawag dito. Para magkakaroon tayo ng isang main objective about connected sa student, kung paano natin siya matutulungan. And then, ang possible na maging event natin dito, para siyang talks or experiential learning activities, ganun. So, yun lang pa lang naman yung naiisip ko. And tsaka yung for now, yung mga objective natin ngayon, pwede pa natin siyang i-revise ko rin naman, or pa-improve yung mga naibigay yung suggestion ngayon. So, ipagko-combine na lang sila. Siguro oo, kasi yung mga problems naman is learner-centered, yung mga na-experience nilang problem. So, pwede natin siyang pag-combine, and then sa event na naisip natin is makikater yung bawat problems. Nagigets po ba? Yes, nagigets naman. Ayan, so ibig sabihin wala pa tayo magiging final talaga ngayon. And ayun, salamat sa mga suggestions. Medyo may nakukuha naman na nag-guest. Siguro magandang sige, marami naman siyang puwedeng pagkuhaan. Ang naiisip ko kasi if nabanggit mo kanina yung teaching demo, 'di ba? Parang puwede natin siyang gawing as activity na ayan, na ano, na parang each
parang merong different teachers na gagamit ng different strategies and teaching one topic of mathematics, parang gano'n, one topic in mathematics. And then parang survey, magkakaroon ng survey or activity after yung audiences kung alin sa mga strategies na yun ang nag-work talaga for them. Alin sa mga strategies na yun yung pinaka naging effective para matutunan nila yung topic na yun. Could be that and could be anything naman. Pero for now, sige, mag-settle tayo dun sa kung ano mang mga suggestions na nakuha natin today and ano na next nito, Giselle? Wait lang, may suggestion si Angel dun sa DC namin. Ang naisip niya is para siyang malaking malaking event or exhibit, tapos may mga booth and stuff na tapos yung magiging respondent natin, parang meron siyang ano, tawag para siyang may ticket papasok dun sa exhibit natin, ganun. Tapos sa bawat booth natin is nakikater yung mga na-mention natin na problems katulad math anxiety, cognitive overload. Para siyang isa tayong event, tapos sa bawat booth parang iba't iba yung mga nangyayari. Iba't iba yung mga problems na nasusolve, iba't iba yung topic sa bawat booth, ganun. Hello Okay po. din, okay din yung idea na yun. Magsasalita na Ayan, wait, sige. magsasalita na ako. Kasi yung naiisip ko para siyang alam mo yung sa ano, yung parang ginawa natin nung nakaraan, yung parang may stations, ganyan. Kasi ikot yung students. So yung naiisip ko is pagsalu-saluhin lahat ng mga ideas na, na-suggest kanina. So, yung parang naisip ko para kang 'di ba nasa horror house na parang bago ka pumasok sa loob nun, parang may orientation or parang bibigyan kayo ng storya kung ano yung mangyayari sa loob. Pero parang may mystery siya na hindi mo talaga alam kung ano yung mangyayari doon. Tapos ang naiisip ko kasi parang maganda, sabi niyo kasi ano, as ambitious as possible na kahit simulation lang siya, gano'n. Tapos ang naiisip ko kunwari pagpasok mo sa loob, ang unang ano mo, experience mo dun is parang siyang VR simulation mo, ayan pumunta na tayo sa VR. VR simulation ng math anxiety tsaka yung cognitive overload. Kasi di ko siya alam paano explain pero parang ayun, naka-earphones ka tapos nakikita mo yung kung ano yung nangyayari, naririnig mo yung tibok ng sarili mong puso, lahat ng yung mga gano'n. Tapos after nila yung ma-experience siguro merong parang feedback na box, ganyan. Tapos kung ano yung nalaman nila sa experience na yun, may questions ba sila, ganyan. Tapos ano siya, puwedeng gawin natin, lagyan natin ng exhibit sa loob, ganyan. Tapos depende kasi siya kung ano yung mga problems na i-aano natin, i-incorporate natin dun. Tapos sa dulo, dun tayo puwedeng maglagay ng parang short na TED Talk. Tapos puwede namang magkaroon ng parang open forum dun. Tapos yung mga questions and ideas na parang hinulog nila dun sa parang box, ganyan. Dun yun or dun siya idi-discuss. Tapos ang ending parang kunwari 'pag natapos na nila, sabi ni Giselle, kunwari may ticket ka or parang pasaporte, kung nakuha mo na lahat ng stamps nun, dun ka magkakaroon ng parang, ano yun, parang participatory na ano, it's either certificate or something, gano'n. Tapos wala na, yun lang yung naisip ko. And then add ko lang din, yung sa idea ni Angel, pwede siya, or perfect po ganun. Tapos ang add natin yung concept na parang may nagto-tour guide habang
umiikot sila dun sa exhibit, may isang leader or may isang person na nag-explain anong eto, bakit may ganyan, tapos bakit siya nag-exist, ano yung dapat, ano yung mga, basta parang may isang taong nag-explain doon sa mga student na, yung mga respondent natin, ganun. Diba? So yun, may isa na tayong isang naisip na event. So yung pagsasama-samahin na natin yung mga suggestions kanina. Yes po. Feel ko maganda ano, parang anong tawag dito? Yung sa unang part ng event, parang more on parang student-centered siya. Tapos yung next part, yung teacher, yung teacher na siya nagfo-focus. Parang iba kasi yung ang tawag dito, iba yung experience na struggles ng students sa teachers. Pero kailangan pa rin malaman nung teacher kung ano yung mga nagiging struggles ng students. So, parang in the end, yung sabi ko nga, yung parang may parang discussion something, saka siya isa-summarize as buo na yung mga katulad natin na pre-service teachers, alam natin kung ano yung mga struggles ng student since na-experience natin siya. At the same time, nalalaman natin siya dun sa event. Tapos, magkakaroon tayo ng parang skills or mga ano, knowledge about sa kung paano siya pwedeng i-resolve ba. Ganon, dun sa, yun lang. Para hindi lang tayo nagpo-focus sa isang side problem. So yun, okay, okay siya. And then yung isa kong naisip na main objective natin is kung is to solve or paano natin masusolusyonan yung mga existing problems or paano natin matutulungan yung mga student natin by doing this event. Ganun. Ano pa ba? And then, isa pang objective natin dun is um, first is makita natin yung mga problems ng mga students natin. And then second, magkaroon ng solution possible or sana magkaroon ng impact yung ating event. And then third is, ano wala sa isip ko. Third, wait lang. Basta yung third, basta makatapos sila ng event na natin is somehow is mal-lessen or hindi na siya ganun kabigat yung problem na yun. Ang hirap na So yun po, yung mga ideas na natin. Anything po or baka may mga ideas pa kayo na gustong i-share, feel free to talk po. Ano pa? Ayan. So, narinig niyo naman yung sinabi nila Angel and Giselle. And personally, ayan, akin 'to, opinion ko 'to, okey. 'Di ko inaano yung inyo. And I agree kasi yun din yung naiisip ko kanina na ayan, parang exhibit stuff na nga lang. And kung may iba pa kayong suggestion, open pa naman ang floor. Pero maganda sana na meron tayong matapos kahit today. So, if nakinig kayo and you have parang this
same thought and nag-a-agree naman kayo dun sa idea, puwede ba malaman namin through raising of hands na lang? Ngayon, yun pa lang naman yung pinaka-thought. Maaari pa yung mabago, pero yung pinaka, parang the general thought na yun, kung nag-a-agree ba kayo sa idea. Meron merong ano dito, 16 people. So, raise your hands na lang if ayan, ma-exhibit raise your hands if nag-a-agree kayo dun sa idea. May exhibit discussion forums, then may workshop na rin, parang experiential learning din na kasama. Oh, okey lang yan. Ano na naman 'to, ideal natin. Sa ideal nakakapagod siya talaga. Napagod ako guys, wala pa. Anyways, and may mga nag-ra-raise hands na and out of ilan ba tao dito? Dalawa kasi ako, eh, 16, meron ng 8 na people. That's literally half. So yung kalahat o sige magre-raise hand din ako. So ayan, majority. Yung how about the others? Meron pa ba kayong ibang thought? Or kung may idadagdag kayo dun sa thought na yun, siyempre ayaw naman natin i-disregard yung inyo, 'di ba? Anyway, for now, I think majority naman 'to, yung mga naka-raise hands. And sige, puwede na natin ituloy yung general na idea na 'yan. And we can just modify it in the future kung meron pang mga dapat ibago. Ayan, sige Giselle. So yun po. So yung majority naman napili na yung idea ni kami ni Angel. So later or bukas magse-send po ako ng GDocs about dun sa event na dun para may clear understanding tayo kung ano yung magiging ganap natin, kung ano yung main idea and objectives para clear po yung understanding natin sa lahat. But still po kapag may iba po kayong idea pa, feel free to message na lang po sa chat, sa messenger, ganun. Yan po. Ayan, maraming salamat at may natapos tayo. Congrats. Pero ayan, kung meron pa kayo other suggestion and suddenly pagtapos nito biglang may light bulb sa ulo niyo, ganyan, mag-message lang kayo sa amin. Kay Giselle, sa akin, kila Shai, kung sino mang mga kilala niyo na maaaring lumapit. Puwede kayong, magsabi ng suggestions niyo. So ayan, I guess puwede na 'tong tapusin yung usapan na 'to at pag-usapan na natin yung isa pa nating pag-uusapan. And ayan, kokonti na lang tayo dito, in a while. So ayan, that ends our discussion sa LEM. And ayun, pagkaaban naman natin ang FSTEM week. I know, isa pa 'to, isang idealistic na idea ang makasama tayo sa FSTEM week. Dahil tatamaan nito ang Tuesday at Friday at kilala niyo naman ang professor natin 'pag Tuesday at Friday. Anyway, sharing to you now the working documents. Ayan, thanks. Thanks self.
Schedule muna tayo. Ayan, program framework. So, date June 10, that's Tuesday. And 7 a.m. to 12 p.m. ang parade opening program sa PNU Gym and Quadrangle. And ano ba, gusto niyo ba magpaalam tayo kay Prof. M? Siyempre hindi na 'no, kasi for sure ano na 'yan, di ko alam. Kayo, sino gusto magpaalam kay Prof. M? Taas niyo ang kamay niyo 'yan. 'Yung totoo, I guess wala namang gustong magpaalam kay Prof. M. Oh, ayan. Paalam tayo today tas kapalit 5 quiz, sunod-sunod. Tigo 1 hour per quiz. Charing. Ayan, so to be honest 'no, pinakita 'to sa'min, I just know wala tayong participation. Kaya and sabi ni AD i-try ko daw. Siya kaya magpaalam. Kilala niya naman yun, eh. Akala naman niya magpapaano yun. Anyways, dedma. Dedma yan. For now, dedma siya kasi ayoko rin magpaalam kasi kay Prof. Mai, since start nga 'to ng presentation natin ng strategies para sa ano, ng 9 to 11, 'di ba? And marami naman tayong times na hindi natin siya nami-meet. Marami ba? Or OA lang ako? Pero may mga times na hindi talaga natin siya na-meet kahit sa online. Ay oo, 2 beses ata tapos nung nagkasakit siya. So, hindi na para mag-excuse, sorry, hindi na talaga tayo sasama sa parade. Nagdesisyon. Pero may gusto ba talaga sumama sa parade? Puwede naman kayo excuse. Kasi may excuse letter naman for sure and sasabihin lang naman yan ni Prof. M, bahala tayo sa buhay natin. Kaya ayan, sabi na lang kayo if gusto niyo sumama sa parade. Eh, hindi naman na kasi sila matatamaan for sure ng 7 to ano, ni Prof. M. Pero worry ata nila talaga yung susunod, I think 9 to 11 pa sila ng Tuesday and Friday. Pero ayun, nung sa meeting kasi, nabanggit ko nga 'tong 7 to 9 natin na hindi tayo makakasama for sure since ayun nga, naghahabol tayo ng lesson sa AJOB. Tapos ang sabi ng AT, parang yun din yung problema nila. Pero kasi sila medyo advanced naman sila sa ano, lesson. Kaya ewan ko rin. Ewan ko if ita-try nila, pero sige, i-chat ko mamaya yung president ng 18 if kung ano mang desisyon nila. Pero ayun, natatakot kasi talaga ako. Oo, magalit na naman yun. Desisyon niya yan. May period na daw this time. Anyway, so deadma muna tayo dyan. Next is 12 to 1 p.m. F-STEM Agape. Kung ano mong basa dyan, te. So ano ba yung F-STEM Agape? Ano siya? Potluck. So, magdadala kayo ng mga pagkain, ganyan. Tapos, kakain kayo kasama yung press advisors nyo. Pero as per Kuya JJ's message, ano, basahin ko na lang. After po ng opening program sa gym, magkakaroon po ng F-STEM. Ayan, magkakaroon po ng, ano yun? Wait lang, hindi ka nabasa yan, Razel. Oo, tama. Actually, sabi nga nila, wag naman na, kahit ano, parang, wag na pilitin if ano, hindi magagawa ng paraan. Hindi ko nagagawa ng paraan, te. Si ano na yan eh. Anyway, ayan. Magkakaroon po ng FSTEM Agape. Sakto naman ng 11 to 1 is ano naman natin, break time. Ayan. So, ayun. Dito po, each PBO ay in-encourage na magdala ng foods. Foods? Food. Food lang yun. Na pagsasaluhan nila. Parang ginagawa natin every salo-salo sa classroom.
term and party, ganyan-ganyan. Siguro para hindi na rin masyadong mahirap sa part natin, within class na lang po ito ibababa sana. Then sa agape, per section tayo. Pero magkakasama tayong kakain doon sa gymnasium. Nire-require ata 'to sumali. So magdadala tayong pagkain. Ano ba 'yan? G ba kayo magdala ng pagkain? O tatakbuhan natin 'to? Ito na lang kasi yung masasalihan natin sa araw ng June 10. Kasi it's the Amazing House Cup, 2 hours na lang tayo makaka-join diyan. And for sure some of you will go home na agad. Anyway, may naisip ba kayong way or by group ba yung pagdadala ng food na lang para sharing and hindi masyadong magastos? Di ko kayo nire-require magdala or sumali, pero nire-require kayo ng EPSTEM kaya ayun. Ay hindi pala nire-require, ini-encourage ng EPSTEM. Ano suggestion niyo sa agape na 'to? Hoy, sasali ba tayo? Hindi. Kain lang talaga 'to guys, literal. Magsasalo-salo lang daw sa gymnasium kasama siyempre yung buong EPSTEM. Kasama yung mga oo, vacant natin yan 11 to 1. So 12 to 1, 12 to 1 is ayun. Oo, mainit talaga yan. Sa gym pa. Anyway, sige. Ang naisip ko for now, by group yung pagdadala ng food. Siguro, ano, ilan ba tayo? 29? Nakakatamad naman. Dala ko yung kanin. Sagutan ko namin yung kanin. Siguro kahit 4 na group sa atin. Huwag na yung bonggang-bongga, siguro kahit merienda na lang atin. Mga kakanin, gano'n. Anyway, sige. Huwag muna tayong mag-focus diyan. Kahit next week na 'yan. Next, June 11, Wednesday. Etong mga 'to ay yung 3-minute research presentation, hindi naman 'yan atin kaya dead mark. Indigenous Science, ano 'to? Bago ba 'to? Ayan, sabi dito 'pag green daw, talk or seminar. So, may seminar. Hindi 'yan atin ata. Sige mamaya tignan natin yung participation. Tapos open lab, may ano, may mga tawag dito, booth yata kada major sa open laboratory. Tapos yung inclusive ed is merong seminar sa unang part, tapos gagawa kayo ng IM after nung seminar. Kaya nire-require na merong 3, tama ba? 1 group, 3 members ang isang section or basta major ata. Basta makumpleto ng isang faculty na 10 groups. So, dedma kung ilang group ang meron ang BME or ilan yung group meron ang Biosoc. Ay, Biosoc. Bio. Ayan. Baka may gusto sumali sa inyo. Inclusive ed. Isang group kayo, 3. Wala ba? Okay, okay lang yan kung wala. Tapos 3 to 5, UMSO, participants natin, maglalapag ako ng registration mamaya.
Siguro sino ba yung mga nagsabi sa'kin, si Jabez yata yun, si Jabez, si Jesseline, tapos wala pa ata silang isa. Pero puwede kayong manood if you want, 3 to 5. Then June 13, Friday, 8 to 3 PM sa ano, hindi ko alam kung para saan yung exciting, pero sa DOST kasi 'to, eh. And tignan natin kung may mga description, pero nung nakita ko kasi wala kanina. Tapos ito, mga susunod na talks is HIV/AIDS seminar, limited lang din. First aid training, sabay yan na iho-hold, huh? Magaganap. Kaya limited yan. So, iilan lang yung pwede makasama. So, kung di kayo makakasama sa HIV/AIDS seminar, pwede kayo sa first aid. Tapos 9 to 12, introductory coding. Ito talaga nire-require BME kasi about yata 'to sa mathematics. So, kailangan talaga nating sumali. And makakasali tayo niyan kasi 9 to 12. So, I need names today. Wonder of Mathematics. Ayan, di na tayo makakasama niyan. Prof M na yan. 1 to 3 PM. Tapos, bakit nawawala yung ano, STEM night? Pero may F-STEM night, I believe. 5 yata to 8 PM. Sama ba kayo F-STEM night? Sino sama dyan? Wala pa atang team eh. Sama ba kayo o hindi? Sige, pag-isipan niyo muna. Pero ayun nga, kasi sabi talaga ni AD, ayaw niya ng parang kulelat na event. So, gusto niya ng successful na event. And kung STEM night, baka daw isa lang yung section na pupunta. Pero hindi naman kayo nire-required talaga. Ini-encourage lang daw kayo na sumama kahit sa F-STEM night, ganyan. Susayaw-sayaw lang naman dun. Charet. Nan-judge agad. Wala pa nga eh. Anyway, participation. Ayan, dito na makikita. So, sa day 1, opening, all FCE majors are expected to attend. Sorry, hindi kami makaka-attend. Next, day 2, traditional events. Yan. So, sa 3-minute research presentation, wala naman yan sa third year ata to, tsaka sa fourth year. Ayan, one group of 3 members each. Meron na tayo niyan. Sa open lab, all second years and incoming first, FSTEM second years. So, Wednesday to, punta kayo if you want. Tapos, excuse me, sorry. Inclusive Inclusive Ed IM event. 2 groups of 3 members each. Per program. Ayun. Di ko alam kung tapos na yung registration. Pero baka maisip niyo sumama. Ayan, kayo mga friends niyo, ganyan. 3 kayo. Makikinig kayo ng Inclusive Ed na seminar or talk. Tapos gagawa kayo after ng IM. Provided ata nila yung materials. If not, actually, di ko pala nakita yung registration form. Pero titignan ko later, baka meron dong listahan ng mga, tawag nito, dadalhin na materials. Pero kung wala nakalagay doon, baka i-announce or provided nila. Oh, ito ata yun. Ito yung may cash prize. Next, upscaling. Ito na, day 3, last day. Yan, exciting. Per program equals stats for all 30. Tapos ito, HIV/AIDS, 50 lang. Introductory coding. Ayan, 20 stats for BME kasi nga priority talaga kayo ng tayo ng introductory coding. Kaya sa atin talaga 'to pinakamaraming slots. Tas basics, pumunta daw kayo. Basics to first aid sa gym, open for everyone na hindi makakasama sa exciting, sa HIV/AIDS, tsaka sa introductory coding. Next, wonders of math, open for everyone. Parang waiting na lang daw kasi 'to ng F-STEM night. So, habang nag-aantay ng F-STEM night, parang dun sa wonders of math,
may mga kung ano-anong activities kayo para hindi boring kasi medyo malayo yung pagitan nung last activities sa STEM night. Tapos after ng Wonders of Math, ayun kaya pala 1 to 3 yung Wonders of Math. Kasi yung 3 to 5 is parang preparation, palit ng damit, whatever, magme-makeup and stuff, ganyan. And yan, let's go to siguro dito man tayo sa baba. Ayan, inclusive ed maker. Ayun, may mga guidelines naman pala. So ayan, the objectives of this contest is to design and develop an inclusive, innovative, creative, and functional instructional materials for visually impaired learners. Ay, for visually impaired lang pala. Ayan, charot. Wala na pala. Hanggang June 4 lang pala, tas may participant orientation. Okay, Dadma. Next. Open Lab Exhibit. Tapusin na natin na mabilis. Eto, ano lang naman 'to, eh, booth. So, ikot-ikot lang kayo dun. Send ko sa inyo mamaya yung schedule. Anyways, ayun. 7, no? 5 to 7, no? Ano pagbuo. Tapos, ayan. 7 to 10, open ang open lab. Alam niyo naman na siguro yung ano nito, guidelines. Sasagot ng mga tanong ng math and science related. Ayan. Second year and third year FSTEM students. Each section from the second year shall be represented by one team composed of 3 members. So, ayun, isa lang talaga. Registration. Magpapasa kayo ng COR sa link dito. Send kayo mamaya. Actually, di ko alam kung pwede send ba to lahat eh. Yung pinaka-working docs. Pero send ko na lang yung registration sa mga sasali. Hanggang June 8 lang. House rules. Oh, 30 minutes. Basahin nyo na lang yan. Send ko yung mamaya. Ayan. Ito pala yung pinaka, tawag nito. Kung paano yung pointing system. So, assessment, easy, knowledge and recall of information. 45 seconds, all 15 items. All 15 teams pala. Siguro, alam ko pag assessment parang 1 point lang ganun. Tapos reinforcement, top 10 teams, hanggang sa pababa ng pababa, wizard. Eh, yun lang naman. The Amazing House Cup. Ito ata yung parang gusto nila malaman talaga kung magpa-participate yung isang section. Kasi mag-grouping sila para sa Amazing race, the Battle of Wits. Ayan, 10 teams. So parang yung buong FSTEM, hahatiin nila yan into 10 teams. Dun sa mga magpa-participate. Tayo mukhang hindi naman tayo magpa-participate. Unless gusto niyo talaga mag-participate, may provided naman talaga na na excuse letter and puwede naman i-ano kay prof. Pero kung buong section, ayun medyo alanganin kasi talaga. And for sure ayaw niyo naman maano na naman tayo, mawarla na naman tayo, Ayan, may attire pa, type C uniform. Participants should wear the designated colored ribbon on their wrist. Any type of accessories or headgear is not allowed to be worn in the competition. Hmm, ano ba 'to? Team building activity. Ayun. So, ayan, may mind games, skill-based games, physical games. Sabi ni AD, lahat ng faculty yata, yung mga prof, kasali din dito. Pero, ayun, kung magsasabi si Prof. M, ayan, na pwede tayo sumali, di pwede tayo sumali. Pero kung hindi, hindi. Di ko rin sure kasi kung sasama ba siya dito eh. Gusto niya ba talaga i-try ko? Magpaalam. Hmm.
Baka kasi tayo lang talaga yung walang participation. Nasaktan pa kasi na Tuesday and Friday. Anyway, ayan. Sa team building yan. Kung gusto niyo sumali, sabi lang kayo sa'kin. Ito, pre-reg, exciting. Hindi ko alam kung anong ganap dito eh. Deadma sa deadline. Wala kasing description or guidelines para sa exciting. Pero may free foods daw dito, sabi. So itong BME, tinan niyo, wala pang laman. Gusto niyo ba? May gusto ba sumali? Pag-isipan niyo na lang muna. Pero deadline na kasi ito ngayon eh. Ay kahapon. Pero konti na pa lang yung laman, di ba? Ito naman, HIV, 8 slots per program. May gusto ba manood or makinig sa seminar? Ano naman to? Ano ba to? Ay, Friday pala to be. Friday naman, ng 9 to 11. So, free time. Baka may gusto sa inyo makinig. May ano ata dito, participatory, kung ano man, certificate ata. Ayan. So, may 8 slots dito and wala pa namang nakalagay. So, and kung hindi tayo maglalagay, baka i-offer sa ibang course, ay sa ibang major. Kaya pag-isipan niyo mabuti. Mag-aantay ako hanggang mamayang gabi. And last, ayan, wala pa ring nakalagay. Isa lang yung sasali. Anyway, ay nahirap kasi mag-ano talaga kapag walang ano naganap. Paano ba mangyayari? Ayun lang naman yung sa F-STEM week. Pinaalam lang namin sa inyo yung mga magaganap. Masyadong marami yung activity. And, ang daming nangyayari talaga. Tas lahat ng yan mangyayari kung kailan may ano tayo, Agent. Ayun. Manood kayo ng ano, HIV/AIDS seminar. Andun daw si Russell. Siguro di niyo naman need mag-worry sa attendance kasi may ano naman. Meron ngang pasok yun, pero free time naman yun ng 9 to 11. Ay, free time ba to? Hindi pala. Ano ba yan? 11 to 1 pala free time natin. Uy, may ano naman yun. May newsletter. Friday. Second presentation ng EFM. So, kung di kayo magpe-present, pwede naman siguro kayo mag-excuse. Kung gusto niyo sumali. Or manood, makinig, ganyan. Pero kung hindi, di naman di kayo pinipili. So, ayun. Siguro yung pinaka-sure na lang natin is yung F-STEM agape. Ba yan? Hindi ko alam yung basahin. Agape, agape, whatever. Yun sa food. Kailangan natin sumali. Kasi yun lang yung masasalihan natin. Bukod sa mga Wednesday na nakaschedule na activities. Yun lang talaga. And, ano pa ba? F-STEM night. Yun lang. Ang lungkot naman. Dami pwedeng salihan. Ang konti na sasalihan natin. Ayun. Yun lang. Ano pa ba? Bukas may ano quiz. Polyhedron? Tama ba?
volume. Volume lang ba? Ayun. Tapos, ano mangyayari sa hapon? Discussion, presentation sa MOI, tas walang klase sa ano, Prof Ed. Kaya maaga tayo uuwi. Tas sa Friday, holiday. Congrats. Ay, sino ba ACADCOM ng ano? Solidium. Pa-email nga si Prof. Tas pa-CC ako. Andito pa ba? Si Kyo yun, alam ko eh. Ayan, pa-CC na lang ako. Sinagutan na lang namin yun, yung popcorn. Ay, sinagutan ko pala. Hindi ko alam sa mga kagrupo ko. Kasama. O da kasama daw. Pwede i-clear natin kung ano ba yung mga prob set ngayon. Kasi naguguluhan na ako eh. Ilan ba lahat? 12 or 11? Anong alam nyo? 12 or 11? Diba 9 yung prob set talaga na naka-indicate doon. Tapos, isa yung popcorn. So, 10 na. Tapos may isang screenshot pa na example 2 and 3 ng similar. Similar ba yun? Similar polyhedron. O ano nga yung isa? Akala mo siya, yun yung kasama, yung dalawang example. Magiging 12 siya kapag kasama yung popcorn. Pero alam ko kasi 11 lang yun eh. Kaya akala ko hindi kasama yung popcorn. Sa pagkakaalam ko. Eh, yung iba, ano akala nyo? Sino? Tatawag ako. Giselle, ano, kasama ba yung popcorn or hindi? Kasama daw. So, 12. Tanong na naman din kaya natin. Wala pa naman submission bin. Oo nga. Di ba si Kyo? Kyo pasuyo pa-email si Prof. Au. Tapos patanong na rin kung kasama ba. Pasisi na lang ako. Or BCC. Kung ano man. Ano pa? Gusto niyo ba mag-ano? Ay, hindi pala kayo nakapag-review. Ay, makapag-ready ng review. Ano? Anong gagawing reason? Wala lang, nakalimutan niya lang para madali na siya mag-check. So, ano na lang, tawag nito, hard copy na lang ipapasa. Oo. Sige. Agree ba yung iba dun? Sino gusto bukas magpasa ng physical copy? 13 lang tayo dito. Representative na lang kayo ng ano nyo. Parang si Mel lang yung nagre-react. Si Mel lang yung may gusto. 3. Ako okay lang kahit ano. 4. 5. Ilan ba tayo dito? 13. May 3 pa. Ay hindi, 2 pala ako. So 11 lang. Ay, 12 pala. O, go na daw yan. Sige. Dito ba si Kyo? Nakikinig ka ba, Kyo? Not fully. Basta, mag-email ka kay Prof. Tanong mo if pwede bukas na lang. Tapos, physical copy na lang yung ipapasa. Get it? Do you get it?
Sige, yun na lang. Ano pa? Wala na, konti na lang tayo eh. Sige na, magsilayas na nga kayo. Okay na yan. Pinalam ko lang sa inyo yung F-STEM week. Para alam niyo yung mga din niya sasalihan. Yan, thank you guys. Mel, pasend sa akin ng record. Thanks, bye.